Tapos na po ang sakit sa ulong pagsisikip ng pantalan o yung port congestion ayon po sa Malacanang. Pero hirit ng mga truck owner, naiwan naman daw ang ilang kadikit nitong problema gaya ng pangungutong. At nakatutok si Teresa Andrada. Naresolba na raw ang problema sa port congestion sa Maynila. Halos 8 buwan mula nang pumutok ang problema. Congestion has been resolved. Over the past 3 weeks, the ships with berthing schedules were accommodated accordingly. For ships that arrive unscheduled, they were able to dock within 24 to 60 hours from arrival. Sa katunayan, mula pa raw noong Pebrero, decongested na ang mga pantalan. Sa datos ng Philippine Ports Authority o PPA, halos 27% ang ibinaba ng utilization rate o bilang ng mga container van. Mula sa katumbas na 99,000 container vans noong Hunyo 2014, ngayon nasa 62,700 container vans na lang ang naroroon. Kaya kung dati umaabot sa hanggang 7 container vans ang makikitang patong-patong, ngayon nasa 3 na lang. Sabi ng PPA, nakatulong din sa port congestion ng pag-aalis ng mga container van tuwing weekend, pati na ang pagtaas sa storage fee sa mga ilang buwan ng nakatenga na container vans. Ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ACTO, sang-ayong tapos na nga ang problema sa port congestion. Pero nawala man daw ang port congestion, naiwan naman ang mga kadikit nitong problema tulad ng mas mahabang paghihintay at delivery completion, kotongan at lagayan ng mga abusadong towing operators at ng ilang traffic enforcers. Babala ng ACTO, may problema pang nakaamba kapag itinuloy ng LTFRB ang phase-out policy sa mga lumang truck. Posible raw na mas matindi pa ang epekto nito. Sigurado raw kasing maapektuhan ng movement ng mga cargo kapag kumonti ang bilang ng mga truck na mag-aalis at magdadala ng mga shipment. Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras.